So, nandito sa atin itong XP Pen Magic Notepad at hindi ko talaga maintindihan kung bakit kakaunti lang yung mga ganitong Android tablet na sobrang ganda ng display. Meron tong tatlong mode sa kanyang display kasi meron tong matte display, so hindi siya reflective. Mas may enjoy natin ang paggamit sa tablet kahit pa outdoor at kahit pa mag-drawing tayo dito, kahit pa mag-take tayo ng notes, may enjoy talaga natin. And imagine, for 17,999 pesos, meron ka ng magnetic folio case at meron ka ng kasamang stylus. Lahat na ngayon pag-uusapan natin, pati na rin ng kanyang performance pagkatapos ng unboxing. Sobrang eco-friendly lang guys ng box nitong XP Pen Magic Notepad, pero ang pinaka-obvious talaga na una mong mapapansin ay yung napakakapal niyang box compared sa ibang mga Android tablet na sobrang nipis naman yung packaging. Makikita natin sa ilalim ng box yung full specs ng tablet na to, pero mamaya-maya naman ay isa-isahin natin yan. Pag open ng box, so makikita agad natin ay yung Magic Notepad na nakabalot sa plastic. Tanggalin natin. Sobrang linis guys, sobrang simple, pero professional pa rin yung itsura ng tablet na to. Hindi talaga ako makapaniwala na 17,999 lang to. At kita niyo naman guys, yung display. Talagang walang reflection, matte talaga. So mamaya, pag-usapan natin yan. Tapos sa ilalim ng box, makikita natin yung magnetic folio case na meron ng lalagyan ng pen. Nandito naman sa isang box, yung pen, yung warranty information, at yung mga extra pen tips. Sa isang box naman, nakalagay yung charger at yung USB-C cable. Okay, so bago natin pag-usapan yung overall na design ng tablet na to, gusto ko lang i-mention na 496 grams yung weight nito. So, comfortable naman siya gamitin. Napaka-typical naman ng weight niya. At hindi naman siya ganun ka-bulky, hindi rin ganun kalaki para sa isang tablet. 10.95 inch to be exact yung tablet na to. So, napaka-comfortable naman gamitin. So, pag-usapan natin yung kanyang design. So, ito yung kanyang folio case. Tanggalin muna natin, pag-usapan natin ng maya-maya lang. Gusto ko muna ipakita sa inyo kung gaano kasimple yung itsura ng tablet na to. So makikita ninyo dito sa likod, wala siyang kahit anong design. Meron lang tayong XP Pen na branding dito, pero yung overall na texture niya guys ay matte din. Tapos yung mga edges niya guys ay curved naman, so kung hindi nyo man gagamitin yung folio case ay comfortable pa rin naman to gamitin. Tapos dito, sa mga sides niya, pag-usapan natin, dito sa may left side, wala tayong makikitang kahit ano. Dito naman sa may right side, ayan, makikita nyo yung volume up and down buttons. Tapos dito sa may ibabaw, makikita nyo yung mga microphone natin, yung ating speaker, at yung dalawang buttons dito. Itong walang kulay ay yung power lock button, samantalang ito namang color black ay yung kanyang X paper key. Ito yung gagamitin nating button para ma-switch natin yung mode ng kanyang display. Papakita ko sa inyo maya-maya. Tapos dito sa may ilalim, makikita naman natin yung USB-C port at yung ating isa pang speaker. So, dual speakers yung tablet na to. So, kita nyo naman guys. Matte na matte talaga. Wala kang makikitang kahit anong reflections. So, ito yung makikita natin sa kanyang home screen. Napaka-stock Android naman. Wala masyadong special. Yung display talaga. Yung main selling point ng tablet na to. Yung bezels niya, pantay naman. For the most part, lalong-lalo na yung mga black bezels. Pero yung kanyang bezel dito sa may gilid, may sobrang ng kaunti at para yan sa kanyang stylus. Ayan, magnetic siya at kahit anong alog yung gawin natin dito, hindi yan malalaglag guys. Napaka-strong ng magnet niya. Tapos kapag ilalagay natin siya sa kanyang folio case, bubuksan lang natin to, ipapatong lang natin ng ganyan. At okay na. Ayan, strong siya at hindi malalaglag yung tablet natin. Tapos makikita nyo merong dito, awang dito para dun sa kanyang tablet. So may additional grip pa tayo dito sa may bandang ibaba kung hahawakan natin ang ganyan. At safe na safe, hindi malalaglag yung ating stylus habang nakasara to at ilalagay natin sa bag. Hindi kagaya sa ibang mga tablet kagaya ng iPad, nandito yung pen. Magnetic pero nandito sa labas at madaling malaglag. Pero dito secured na secured. Pwede rin nating itupin ng ganyan yung kanyang folio case at dahil magnetic, walang flap na nakakaistorbo kapag hawak-hawak natin. So, napaka-perfect ng kanyang folio case. Okay, so puntahan natin ngayon yung iba pang aspect niya. So, meron tayo ditong stylus na ang tawag nila ay X3 Pro Pencil 2. Ayan. So, hindi to charge at yun yung maganda rito guys. Hindi kagaya ng ibang mga tablet ngayon. Ayan siya. Tapos, sobrang gaan lang talaga. At pwedeng ito na yung gamitin mo
dito sa tablet. Ayan, no? Maya-maya tingnan natin yung feels kapag nag-drawing tayo dito or kapag nagno-notes. So, pakita ko muna sa inyo yung modes ng kanyang display. So, tatlo yung modes niya guys. Kapag pinindot natin tong X paper key sa taas, ang mangyayari ay lalabas yung ibang modes at by default, ang nakaselect lagi ay yung nature colored mode. So, yun yung talagang full colored siya pero matte. Kung gusto naman natin na light colored mode at mas paper-like yung experience, itong light color mode yung pipiliin natin. Pero kung ink paper mode naman, para talaga siyang e-ink tablet na. So, try natin lahat. So, try natin itong light color mode. Makikita ninyo, magbabago ng ilang seconds yung display. At ayan, magiging dull yung kulay. Mas paper yung itsura niya compared kanina. Tapos, isang pindot ulit. Tapos, ink paper mode naman tayo. So, magiging black and white naman to. And again, para siyang e-ink tablet na feels. Ayan. Pero, ang maganda dyan, kahit ano pang gawin natin or iselect natin na mode sa kanyang display, hindi magbabago yung refresh rate. Hindi kagaya ng mga e-ink tablet, mga e-ink display, sobrang bagal ng refresh rate nun. Pero ito, laging naka 60 or 90 Hz. So, ibalik muna natin siya ngayon dito sa nature color mode. Ayan. Galing, di ba? So, meron siyang mga app dito or isang app lang pala, sorry, yung XP Pen Notes. So, dito tayo pwedeng sulat-sulat. So, halimbawa, create quick note. Ayan. Para siyang notebook talaga. Tapos, may palm rejection siya, guys. Kahit ipatong nyo yung kamay nyo dito, okay lang. Ayan. Walang accidental na drawing na mangyayari. Ayan, no? So, pwede kang sulat dito. Hello, everyone. Hello, world. O kaya ay sulit. Tech. Review. So, parang nagsusulat ka talaga sa paper. So, ganun kaganda yung experience dito sa XP Pen Magic Notepad. Talagang magugustuhan to lalo na ng mga nagdo-drawing sa tablet. Tapos, ang isa pa nating pwedeng gawin ay mag-take ng screenshot gamit yung kanyang pen. So, press lang natin, press and hold lang. Tapos, mag-swipe lang tayong ganyan. At, nakapag-take na tayo ng screenshot at pwede na tayong take ng notes doon sa screenshot na na-take natin. Ayan. Okay? Meron dito mga tools sa taas. Tapos, yung XP Pen Notes ay naka-VIP version na. Kaya kailangan nyo lang mag-register para ma-unlock nyo yung full version niya. So, out of the box, full version yung XP Pen Notes, kaya magagamit nyo or lahat ng features ay magagamit nyo dito sa tablet. Ngayon, when it comes to latency guys, sobrang baba ng latency. Nagulat din talaga ako. Ayun, mag-e-enjoy talaga kayo dito. Halos wala nang latency na mafe-feel sa kanya. Tapos dahil nga matte, kagaya ng sinabi ko kanina, paulit-ulit ako, talagang ma-e-enjoy nyo siya. Para talaga kayo nagsusulat sa papel. Ngayon, pag-usapan natin yung specs ng display nitong XP Pen Magic Notepad. So, meron tayo ditong 10.95 inch na X paper na display, 1920 by 1200 yung kanyang resolution, 90 Hz naman yung max refresh rate. At accurate naman guys yung kanyang color reproduction kasi 95% sRGB to at yung kanyang typical brightness naman ay aabot ng 400 nits. At para sa akin, yung 400 nits na typical brightness ay eksakto-eksakto lang. Kasi anti-reflective to, so kahit gamitin natin to outdoor, ay talaga makikita pa rin natin yung naka-display. Nakakatuwa naman na may enjoy din natin yung media consumption dito sa Magic Notepad kasi level 1 yung kanyang widevine security, tapos full HD yung kanyang max playback resolution dito sa Netflix. At kita nyo naman guys yung quality ng kanyang display, so kahit anong angulo pa yung gawin ninyo, hindi kayo maaabala. Kasi nga, wala siyang reflection, kita nyo naman. At kapag tinasan pa natin yung brightness ito, talagang mas makikita natin yung details ng pinapanood natin. So again, pagdating sa media consumption, hindi lang sa hindi lang sa digital artwork, hindi lang sa notes, kahit sa media consumption, sobrang may enjoy natin itong tablet na to. Ngayon, pagdating naman sa battery ng tablet na to, meron tayong 6,000 mAh na capacity, capable yan sa 20 watts na fast charging. At tingnan nyo naman guys, yung SOT na nakuha natin, 14 hours and 13 minutes. Hindi ko in-expect yan sa isang tablet na ganito. Kasi usually, ang nakukuha natin, 8 hours to 10 hours lang. Kung lumampas ng 10 hours, okay na ako. Mga 11 or 12. Pero ito, 14 hours. So,
sobrang ganda ng battery performance na ibibigay sa atin ng tablet na to. Ngayon, pagdating sa charging, from 16 to 100%, 2 hours and 8 minutes. Ngayon, pagdating sa kanyang performance, well, hindi ganun ka-promising kasi mura lang talaga to. Tapos, ang prioritize nila ay yung display at yung kanyang battery. So, yung kanyang performance, not bad pa rin. Android 14, yung kanyang operating system. Helio G99 yung kanyang chipset. 6GB LPDDR4X na RAM. 128GB eMMC 5.1 naman yung kanyang storage. Meron pa siyang RAM expansion na kapag in-enable natin ay aabot ng 6GB additional RAM. So, in total, pwede tayong magkaroon dito ng 12GB na RAM. Ito yung Antutu score na nakuha natin kapag ginamit natin yung kanyang virtual RAM, 360,453. Nung in-off na natin, mas tumaas. Naging 363,574. So, mas maganda, wag nyo na lang gamitin yung RAM expansion niya. And as expected, dito sa Asphalt 9 or Asphalt Unite, tama-tama lang naman yung performance na nakuha natin. Hindi na tayo mag-expect ng sobrang laki at kilalang-kilala na natin yung performance ng Helio G99. Tama-tama lang para sa mga everyday applications natin like Netflix, Messenger, Facebook, YouTube, mga ganun lang. Tapos yung pag-digital artwork, pwedeng-pwede rin. Pero pagdating sa mabibigat na games kagaya nito, wag na tayo mag-expect ng sobrang ganda at sobrang smooth na performance. Okay, so ano masasabi nyo guys dito sa XP Pen Magic Notepad? Kung ako'y tatanungin nyo sobrang sulit nito para sa 17,999. Ang ganda ng build quality, lalo-lalo yung display. Paulit-ulit ako kasi gustong-gusto ko talaga yung mga ganitong klase ng tablet. Talagang kahit saan natin itapat, walang reflection guys, kita nyo naman, Diba? Talagang mag-e-enjoy ka kapag nagbasa ka rito, kapag nag-drawing ka dito or nag-notes, mag-e-enjoy ka talaga. And considering na ang ganda rin ng battery performance nito, talagang additional yan sa ganda ng experience natin. Yung performance, well, hindi ganun talaga kaganda. Tama-tama lang. Hindi naman tayo mabibitin. Talagang eksakto-eksakto lang para sa presyo niya. Tapos dahil meron na siyang kasamang folio case, meron na kasamang stylus, gagamitin na lang talaga natin out of the box, diba? So, yun. Meron lang ako siguro mga bagay na sana makita sa mga susunod na alteration itong Magic Notepad, if ever na meron. Yan ay yung kanyang SIM tray. Wala tayong SIM tray dito, walang 4G capabilities, hindi rin tayo makapaglagay ng micro SD card. So, yun lang. Sana, hindi rin eMMC yung gamitin nilang storage next time. Sana UFS na para makadagdag pa sa bilis. Yun lang naman. Pero if ever magustuhan ko rin yung tablet na to, ilalagay ko yung link dyan sa description box sa baba. Okay, yun muna guys. Maraming salamat sa panonood. Para sa ating unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.